77 days update na naman tayo mga kabukid dito sa ating tansyahan ng pakain. So dito naman tayo sa fish pond. Mahigit 2.5 months na nila mga kabukid. 11 weeks na nila ngayon. Isilipin ulit natin sila kung nagbago na ba ang kanilang mga sizes. So bali ito na sila mga kabukid. Lipat na rin tayo para makahinga naman tong mga crowded nating pond. Doon natin sila idilipat sa dating pond number 1 ngayon. Pond number 4 na sila mga kabukid. So mamaya mga kabukid meron naman tayong counting tip. Ito muna yung previous video nila after nung tayo ay naglipat at nung 70 days. Ika 73 days mga kabukid naglipat tayo dito sa pond number 2 natin. Crowded kaya kailangan nating ilipat. Dito namin inilipat. Yan. Feeding naman natin, nakakain na sila ng megit 1.5 timba. Hindi ko muna papakainin yung bagong lipat kasi nga stress pa yan. Saka itong sinayutan kanina, itong pinagkuhanan, hindi ko muna papakainin. Bukas ko na papakainin yan, pati itong bagong lipat. Bali itong 1.5 timba mga kabukid, 17 or 17 na tabo. So itong kinuhanan natin mga kabukid, itong binawasan natin, pag naramdaman ko na crowded pa rin sila, sasaluk-salukin ko na lang yung bilog na net na ginagamit kong pang sampling. So ito yung pond number 3 natin. Ang amo nito, sobra. 73 days pa rin. Mga 14 days na sila. 76 days mga kabukid. Nakasilo itong tali natin ng ibon. Ewan ko anong kaibon to, laki oh. Good job. 6 days ngayon. Ayun. Hindi siya makaalis. Oh. Haba ng tuka oh. Parang nakakatakot ah. Tigkaak ito. Ito yung malakas umubos ng tilapia mga kabukid. Oh. Huli siya. Huli. Ayan, tamin mo. Kukulong natin. Kakawalan natin. Try natin gamitan nito. Laban oh. Tumataas yung balahibo niya. Huli ka. Pulang-pulay mata oh. Katakot. Hindi kaya nanunuklaw to. Feeding mga kabukid, wala pa rin pagbabago. Sa umaga 13 to 14 na tabo o kulang 1.5 timba. Ngayon pag sa ganitong hapon naman mga kabukid o katanghalian, kainitan 15 to 16 tabo o mahigit 1.5 timba. May parting taglamig. Alam niyo naman pag taglamig medyo tamad silang kumain lalo na sa umaga. Kaya pagka katanghalian pinupupog ko sila. At yun ang kaganahan nila ng pagkain. So dito natin inilipat mga kabukid. Pond number 4 ng tao natin dito. Medyo stress pa sila, mahina pa silang kumain. Gawa nung medyo nasaktan pa iba. Pag anong lumalapit yung iba oh. So tingnan ulit natin sila dito tayo sa pond number 1. Nakaraan to mga kabukid, megit ganito na. Bali ang pinapakain pa rin natin, grower pa rin mga kabukid. Lahat sila grower. Gaganda na nila oh. Oh. Lalaki na mga kabukid oh. Ito na, saktong ganito na mga kabukid. Meron pa rin 3 fingers pero habol lang to. Pakain na rin tayo. Mga kan naman, malakas naman silang kumain pagkakatanghalian sa umaga lang. Kaya dapat mga kabukid, pipiliin nyo yung gagalingan nyo rin hanapin kung saan sila maganang kumain.
Nilipat natin. Kain na rin natin. Kumakain na rin naman yung iba. Kaya lang nagre-recover pa lang din sila mga kabukid. Ito naman tayo ngayon mga kabukid sa second pan saka sa third pan. Bali ang panahon dito sa amin mga kabukid, nag-uulan. Gaganda. Sasama ang panahon dito sa amin. Ito na yung second pan natin. Hopefully sana naka-recover na sila. Dito nung nakaraan nung nakahuli tayo ng ibon, ika ilang days na ba yun? 73 yata, 73 days. Yan, dito sinabit yung pakpak niya rito sa tali. Bali itong third pan natin mga kabukid, may kaganyan na nun, 4 fingers na. Malalaki na yung bunga nila. Wow! Huh? Ganda ng size. Mayigit 4 fingers no. Yung pinakamalaki. Yung pa-5 na. Kung tutuusin, good size na ito mga kabukid sa mga buyer. Pero may naiwan pa rin. Pero habol lang to. Aray. Maganda. Maganda itong size 20 natin. Yan sila. Yung nakaraan to, halo-halo. May ganyan na. Ganyan. Oh, bilis recover mga kabukid. Ito na sila. Mayroon malalaki na. Oh, may 4 fingers na rin. 3 fingers na rin ito. Pwede na mga kabukid. Bali dire-diretso lang natin grower natin. Sa edad nila, sa age nila mga kabukid, okay na may mga sizes nila. Hindi naman naiiwan, hindi natin nakakakitaan na sila ay bansot. Kaya okay lang. Balik pinamemerenda ko pa rin sa hapon to kasama nung inilipat para mas umabol pa. Itong first pad saka itong third pad natin, twice a day na lang natin pinapakain to. Pakain tayo. Tip mga kabukid, marami nagtatanong bakit daw ba bawal magpakain ng umuulan. Isa lang ang kasagutan, mababa po kasi ang oxygen level ng tilapia natin. Pag nagpakain ka ng umuulan, yung kinain nila mga kabukid, hindi nila ma-digest o hindi nila mailabas. Ang tendency, mag-iipon yun, mag-accumulate sa tiyan nila. Ang importante kasi, kailangan natutunawan palagi ang tilapia natin. Dapat inilalabas din nila yung mga kinain nila. Pag nag-accumulate o nag-ipon-ipon, naging toxic sa tiyan nila yon. Doon na mag-uumpisang mamaga o lalaki ang tiyan nila hanggang sila ay mamatay na. Para bang sa tao, pag nasobra ng pagkain at tapos hindi rin nailabas, ang tawag doon impatyo mga kabukid. Importante mga kabukid, huwag tayong magpakain, hayaan mo sila magutom. Total, meron naman silang kinakain sa ilalim, mga lumot, mga planktons. Ang importante, huwag tayong mamatayan ng mga tilapia natin. Meron tayong bisita ngayon, isa sa subscriber natin, si Boss Gerald Halwage. Musta po? Ayan. From Bicol. Nagpipispan din siya mga kabukid. Magaling din ang palagay na magpispan. Mas magaling sa akin to. Bali nag-tour sila, 3 batch. Binisita niya ako rito. So nice meeting you sir. Nagkita tayo. Nakita ko yung signage nyo doon. Sabi ko, ito yung nasa may sa YouTube na pinapanood ko. Kaya sabi ko, darapay ako. Kumusta sir yung kanya naman, yung alaga mo mga kan? Yung may iniwan ako doon, ganito kalaki. 15 days ako nawala at nasa tour. 15 Mapagbalik days. ko mga ganito na. 6 na butas naman po yun nasa.
Marami. ko doon. Ilan yung alaga mo, sir? Isang 5,000 na nilalaman ko. Kasi may mortality na. Malaki pala yung fish pond mo, no? Actually po nyugan, kaya lang may mga butas nilinisan ko, nilamnan ko. Ilang taong ka na nagkakan, sir? Actually po this year lang ako nag-start. Nag-start ka Oo. pa lang. Mm. Salamat naman, sir, sa pagpunta Oo. niyo. Paano? Anong gagawin natin ngayon? Wala na, napabisita lang po. Ano sasakyan mo? Bus po, nasa Balete 3. Diyan kayo, di Nandun sa sila, mga- picture sila mark doon. lang dito Kaya lang sa- sabi ko baba ako dito. Oo nga, para nag-comment ka sa akin minsan. Nasay ko nga kung pwede makabisit sa... Oo, ano bang may pakakain ko, sir? Ay, wala po. Panggalanda ko, sir. Ay, grabe sa Baler po. Halos ayaw na kami. Grabe, pagkain. Ano, sir, yung gamit niyo, sir? Bus po. Ikaw, Isang bus. Ako ang tour tourist coordinator. Oh, wow. Galing ah. Layo. Bicol pa pinanggalingan. Bicol. From Bicol, 15 Camarines, hours. sir, ano, sir? Camarines Sur. Yun. Pero yung farm namin sa Camarines Sur, yung municipality of Tinambak. Nandun ako. Shoutout mo yung mga taga-Camarines, sir. Yung Shout out sa tropa mo mga dyan. taga Kamsur. Okay, Yung mga yung tropa mo mga ron. nagpifish pan dyan na nagpa-follow din kay boss. Yes, Benoy S Channel. Binoy S Channel. Yun. Yung mga tilapia tips. 1 to marami na. Marami na. Marami. Yun lang mga kabukid ng ating video ngayon. Sana mas paano may natutunan naman tayo sa ating tilapia basic tips. Bago ko malimutan, shoutout nga pala kay Boss Romel, R2M. Sa mga gustong kumuha ng kanyang fingerlings, meron siyang FB account, add nyo lang or chat nyo lang, Mel A Mart, ilalagay ko lang dito. Pwede rin siya mag-deliver or pwede rin pick up sa kanya. Siya ay taga Muñoz, Nueva Ecija, mga kabukid. Kung hindi pa po nakasubscribe ng ating channel na Benes Channel, baka pwede naman subscribe na. Meron din tayong FB account, pa-follow na rin Ruben Saturno sa ating account FB page, Benoy S at saka sa TikTok. Salamat!